Magpapalit ako today ng brake shoe ng aking Honda Click. Tingnan nyo yung status ng aking preno ngayon. Yung brake rod halos pasagad na. Tapos yung markings niya rito malapit na rin. Ayan. Ito yung markings niya. Ayan o. Tapos ito yung markings dito sa brake arm. Halos malapit na. So napag-decide ako magpalit na ngayon. Tapos papakita ko sa inyo yung odo nung inabot ng aking stock na brake shoe. Kung ilang odo inabot ng stock na brake shoe. So ayan, 25,071 kilometer odo yung inabot ng stock brake shoe ko. So ayan, tara samahan nyo ako magpalit. Papakita ko paano ko magpalit ng brake shoe. Kapag magdi-DIY kayo guys ng pagpalit ng brake shoe, ayan, ang una nating gagawin, ang una nyong gagawin is tatanggalin muna yung pipe, yung tambutso natin. So ganito ako tanggal ng tambutso. Itatagilid ko muna, papakita ko sa inyo. Sa side stand, tapos itatagilid. Yan. Para ma-access yung bolts sa pipe. So ayan guys, nakatagilid na, 'di ba? Kailangan niyo lang ng katuwang kung may katuwang kayo. So ayan guys, natanggal ko na yung dalawa no na 10mm bolt. Ayan. After natin na matanggal yung bolt na 10mm dun sa ilalim ng pipe, ang sunod naman natin tatanggalin is itong bolt naman dito sa may swing arm na nagko-connect dito sa katawan ng ano natin, pipe. Okay? Ang sukat nito is 14mm. Gagamit tayo ng socket wrench na 14mm. Ito yung tatanggalin ha. Dalawa po yan. Ayan. Tara, let's go, tanggalin natin. Para mas madali natin matanggal to guys, gagamit tayo ng tubo. Gamit tayong tubo. Ito yung tubo natin. Tapos salpak natin dito. Tsaka natin hihilahin pakaliwa para mas madaling tanggalin. Oh, diba? Narinig niyo yung tunog? Ibig sabihin, maluwag na siya. Mas madaling lagyan ng tubo para mas madali yung trabaho. Sa kabila naman, luwagan muna natin. Okay, tumunog na. Ibig sabihin, nawala na yung pagka-tighten niya ng bolts. Saka tsaka natin imamanual. Tanggalin to. Okay, kadali lang. Tanggal ko na isa guys. Kung makikita nyo, ayan o, nagkaroon siya ng mga corrosion, namuti siya. So after natin to ibalik is lalagyan natin siya ng grease para matanggal yung mga kalawang. Yan, natanggal ko na rin. Ganun din, namumuti, may kalawang din. Lagyan din natin yan ng grease. Sa pagtanggal ng pipe, siguraduhin nyo babantayan nyo yung gasket. Itong gasket, titingnan nyo lagi yan pag nagtatanggal kayo ng pipe. Kasi kapag nawala yan, nakaligtaan nyo kung saan napunta, pagkabit nyo ng pipe, magkakaroon siya ng singaw. Tapos magkakaroon siya ng tunog na helicopter. Kaya pag nagtanggal kayo nito, lagi nyo titingnan kung nandyan yan. Okay? So ayun guys, after nun, ang sunod nating tatanggalin is itong bolt ng swing arm. Ito unahin natin bago yon. Okay, ito unahin natin. Gagamit tayo ng socket na size 24mm guys. Syempre bago natin luwagan, sisikipan muna natin yung preno doon sa likod.
kailangan umano siya, sumikip siya para kapag ikot natin na ito, hindi sasabay yung ano natin, gulong. Kasi kapag hindi nyo niluwag ay sinikipan yung preno, pagluwag nyo yan, ang pagluwag kasi niyan is pakaliwa, sasama lang. Diba? Kailangan sikipan natin yung preno dito sa likod. Para masikipan natin to guys, gagamit tayo ng 8mm na open range at 14mm na open range. Yung 8mm dito pangontra. Meron dyan parang bolt, parang washer yung ano. Tapos ito dito. Sa pagsikip, pakanan yung ikot. Hanggang sa hindi na umikot yung gulong guys. Kasi yun yung kukontra. Para maluwagan natin yung tingin ko pwede na yan. Hindi na yan kaya ng kontrain yan. So balik tayo dun sa kabila para maluwagan na natin. Gagamit tayo na itong 24mm tapos itong sliding leverage natin. Syempre gagamit pa rin tayo ng tubo. Gamitan natin siya ng tubo para may puwersa tayo. Kasi mahirap yan, matigas yan guys eh. Okay, dahan-dahan lang. Okay, tumunog na guys. Ibig sabihin, lumuwag na. Okay, isa pa. Isang ano pa. Luwag pa gamit ng may tubo para hindi tayo mahirapan sa manual ng pagluwag. Yun, maluwag na. Ibig sabihin, kaya na siyang i-manual. Using our power. O, diba? Sobrang dali lang. Kung naghahanap kayo ng mga tools noon, maglalagay ako dito sa description ng link kung saan ko nabili itong mga tools ko or kung saan pwedeng mabili. 24mm na lock nut tawag dito, lock nut. Tabi lang natin dito sa gilid lahat ng bolts na pinagtatanggal natin. So ang susunod nating tatanggalin is itong dalawa naman na to na bolt. Ganun pa rin para hindi tayo mahirapan sa pagbaklas, gagamitan natin ng tubo. Okay, maluwag na. Isa naman. Walang tunog to ah. Medyo maluwag na to ah. Lumuwag ata ah. Okay, dali lang tanggalin guys. Tsaka natin siya luluwagan. Ba, matigas to ah. Nangyari. May problema ako dito, ba't sobrang tigas? Ito hindi naman. Okay, tanggal na. At kung makikita nyo, namumuti, corrosion, kailangan niya ng i-grease para luminis. Grease natin lahat ng mga bolts na tinanggal natin pag babalik na natin. So ito naman yung sunod, medyo masikip. I don't know why, but ganyan kasikip yan. Kailangan natin ng ganyang diskarte para hindi tayo mahirapan at madalian tayo sa trabaho natin. Hindi ko alam ba't ganito ko kadikas. Ganyan. So ayun guys, natanggal ko rin. Buti pinahirapan ako nito, sobrang tigas na ito. Hindi ko alam ba't ganun. Check natin. Ayan na nga. Ba't ganun? Parang na loose thread siya. Kung kita nyo. Yung part na to sa taas, na loose thread na siya. Hindi ko alam ba't ganun. Tanggalin na natin to. Dahan. Okay, ito na yung swing arm natin. Tanggal na. Tabi natin. Sumunod is itong hub and mile. May dumi rin yung
may ipong sinulid. 7 mile. So syempre lastly, luluwagan muna natin yung ano doon yung brake rod para syempre matanggal natin dito natin. Hindi natin matatanggal to eh. Tapos itong problema ko, ba't ganun, nagkaganon to? Anong problema? Ba't na loose thread siya, guys? Ang tigas eh. Hindi ko alam ba't siya na loose thread. Hindi ko alam ba't siya na loose thread, guys. Parang tabingi Parang tabingi oh. Tabingi. Tumabingi. Tabingi siya. Ba't ganon? Tabingi oh. Sabi ko sa inyo kanina parang iba eh. Tabingi siya, guys. Bakit ganon? Ba't siya tabingi? Saan ako nagkamali? Kaya na-loose thread siya. Siguro hindi ko na ito ikakabit. Tabingi na eh. Hayaan ko muna na isa lang muna yung nakakabit. Para hindi siya tuluyang ma-loose thread yung thread dito. Mahirap na. Isa, pwede naman siguro isa lang muna. Kasi dalawa naman yan eh. Tapos tsaka ako maghahanap ng ganitong bolt. Tapos konting aasahin ko to. Aasahin ko para manumbalik sa dati. Ganun lang. Kailangan ko ng WD-40 dito para hindi siya masira ng tuluyan. Kaya pala ang hirap tanggalin. Problema. Pero sa inyo, sa mga nagdi-DIY, sana hindi kayo matulad sa akin. So yun, luwagan na natin yung doon. Yung preno sa likod. Sa pagluwag, pakaliwa. Tapos gamit ulit tayo nitong 8mm open range, saka 14mm na open range. Dito yan lalagay ang kontra. Tapos kaliwa hanggang sa lumuwag. So ito guys, ayan yung lock nya. Tinanggal ko na para sure na maluwag na siya, di ba? So balik tayo ron sa kabila para hugutin na natin yung gulong. Bago pala tanggalin to, kailangan tanggalin tong tire hugger kasi tatama. Okay, tanggalin natin muna. Siyempre para matanggal ko tong bolt rito, gagamit ako ng Allen wrench. Ganitong Allen wrench meron ako. Kaya gagamitan ko siya ng screwdriver para isuksok dito para hindi ako mahirapan sa pagpihit. Gagamitin natin rito is 4mm. Applicable lang to sa mga naka-tire hugger na aftermarket Pero yung sa mga naka Honda Click na wala namang ganito is diretso na kayo sa pagtanggal ng gulong. Hindi nyo na po problemahin to. So ako dahil naglagay ako ng tire hugger, kailangan kong baklasin muna yan. Let's go. Alright guys, malapit na matanggal. So ayan, ganitong bolt yung ginamit ko, stainless bolt na may CNC na washer. Yan yun. Lagay ko lang din dyan sa description kung saan ko ito nabili, kung trick nyo yung ganitong mga klaseng bolts and washer. Tapos after nun, may bolt din sa kabila. Ito yun, papakita ko sa inyo. So ito yun guys. Ayan, ito. Tanggalin rin natin yan. So yun guys, natanggal ko na. Pwede na natin tanggalin tong tire hugger. Yan, tanggal na. Tanggalin na natin tong gulong. Okay, ayan na, tanggal na. Madumi. So lilinisan din natin yan bago natin ibalik. Kasi ito, yung mga gilid na to, lilinisan natin yan para sulit yung pagbaklas natin. Tapos ito na ang itsura ng stock brake shoe natin. Puro kalawang na rin to. Kailangan na rin natin grasahan. So ito na ang itsura ng ating brake shoe ngayon. Based sa nakikita ko, makapal pa. Pero kailangan na natin palitan dahil malalim na kapag pinreno.
hindi na siya komportable ipreno dun sa brake lever niya. Makapal pa, no? Tingin ko makapal po. Ayan po, ayun yung ano yun. Ayan o. Kita ba? Ayan, makapal pa eh. Pero syempre susundin natin yung markings dito sa brake arm, di ba? Nakikita natin na malapit na siya dun sa mark niya. Kaya yun na yung ano, yun na yung sign para magpalit tayo. Saka nararamdaman ko dito sa stock na brake shoe, yung braking power niya is ganun nga, mahina na. Tapos ito yung ating bagong brake shoe. Ano to replacement lang to guys, hindi to original dahil yung genuine na Honda is sobrang mahal. Nagtanong ako sa kasa, kung hindi ako nagkakamali parang nagre-range siya sa 700 to 900. So sobrang mahal nun. Ito napakamura lang na ito. Ilalagay ko dyan sa description yung link para sa mga mahihilig din bumili ng mura. Kasi ako hindi naman malaking factor sa akin kung genuine or replacement eh. Kasi ako ang hanap ko, kasi ginagamit ko tong motor para sa delivery. So para sa akin nakakapanghinayang kung ganun kamahal yung bibiling ko. Sa mahal ng bilihin ngayon kailangan magtipid, kaya okay na sa akin to. Saka subok ko na rin yung mga murang replacement na brake shoe, kasi nagdaan na ako dito sa Pantra, ginawa kong pan-delivery to. Mura lang din yung mga pinakakabit ko. Tapos dun sa Honda Beat ko, ganun din, mga replacement lang din, hindi siya genuine. Kasi para sa akin sobrang sayang yung pera eh kung ganun. Pero yung braking performance niya hindi naman halos nagkakalayo sa genuine. Para sa akin yun Okay, ito na yung kakabit natin. Syempre bago natin ikabit, linisan muna natin lahat yan. Pati itong mugs natin, linisan natin to. Tapos pati itong swing arm, linisin natin to para manumbalik yung kulay niya. So plano ko rin dito sa swing arm ko is pinturahan ko. May bagong dating dyan na product, subukan natin yun. Okay, yung spray paint na yun, subukan natin kung ubra dito. Alright, tara, let's go. Linis time. So guys, yung ginagawa ko, binabrush ko muna yung alikabok para kapag binasa ko na siya, hindi na siya ganun kakapit yung mga dumi. Kasi once na yung mga alikabok na binasa mo agad, mahirap tanggalin. Kumakapit lang gawa nung binasa mo na. So ngayon, kumbaga parang walisin muna natin, brushin muna natin yung mga dumi. Para pag binasa mo, hindi na ganun kakapit yung mga graba-graba o alikabok. Tama, di ba? Yan yung diskarte. Isasama ko na rin to guys, yung brake arm. Tanggalin ko na rin to para malinisan ko yung loob nito at magrasahan. Importante ito para hindi maganit kasi siya. Dapat siya madulas o nyo. Di ba? Kailangan magrasahan din. Andito na tayo binaklas na natin lahat linisin na natin lahat. So ayun guys, sa pagtanggal na itong brake arm, meron ditong bolt. Ang sukat niyan is 10mm. Gagamit tayo ng 10mm na T-wrench. Yan. Okay, pakaliwa yung pagluwag. Alright, tanggal na siya. Ito yung bolt na 10mm. Okay, gagrasahan din natin yan. Tapos sunod na gagawin is huhugutin natin to. Sa pagtanggal na itong brake arm, gagamit ako ng flat screw. Tapos isisikwatin ko dito sa gitna. Okay. Itong dalawang to, may gatla din to, may markings. Ayan kung mapapansin nyo, ayan, nakikita nyo ba yan? Tapos sa kabila, ito. Ayan ipagtatapat nyo lang yung dalawa na yan. Ayan, katapat yan. Yun kasi yung pinaka niya, guide. Huwag nyo basta-bastang ipapasak baka mabungi yung spline. Okay, yung pinaka ngipin niya. May markings yan, may tanda. Okay? Yun ang pagkakatandaan nyo kapag nagdi-DIY kayo.
Ito, sama natin to sa paglinis. Ngayon may tubig na ako rito, tapos sisimulan kong basain na tong mga tong part na to para lumambot yung mga namumunyang mga dumi-dumi. Tapos tsaka natin sabunin. So ayun guys, meron ako dito tubig, tapos lagyan natin ng Joy lang meron ako rito eh. Meron akong RAC degreaser pero gagamitin ko yun sa swing arm ko. Mas matibay yun eh. Para mas malinis yung swing arm pag yun ang ginamit ko, yung RAC degreaser. Konti na lang kasi yun eh. Kung gagamitin ko pa rito baka wala na matira. Kaya ang importante naman yung swing arm ko. Ito yun guys, yung RAC degreaser, ganito yung kulay. Yan. Tapos gagamitin ko panlinis rito para pumuti. Dito kasi kahit Joy na lang gamitin ko. So gagamit ako ng impact wrench nitong kilat impact wrench ko, tapos itong ganitong klaseng brush para panlinis dito. Yon. Tapos ibabala ko lang dito. Ipa natin. Tapos ihalo natin to para bumula. So yun guys, habang pinapalambot ko yung dumi. Ito muna, sunod ko yung swing arm. Tanggalin natin at linisin natin to, namumuo. So update guys, yan ang itsura ng crankcase, crankshell. Hindi ko na masyado matanggal yung iba na nanunuot. Siguro kung hahabaan ko pa yung oras ko matatanggal ko yan. Pero this time okay na yan. Kahit papaano nalinisan na, 'di ba? Unlike kanina na sobrang itim. Tapos yung swing arm ko, ito binababad ko muna sa RAC degreaser para lumambot yung mga naninikit na dumi. Tapos isusunod ko ngayon yung sa mags, yung anong preno. Ito sunod ko lilinisin. Alright. Alright guys, tapos ko nang lagyan ng grease yung mga joints ng mga to para syempre maganda yung play. Yan. Pati ito nilagyan ko ng grease. Okay, para smooth yung pag angat. Para hindi masyadong kapitan ng kalawang. Nilagyan natin siya ng grease. So ikakabit na natin tong nabili nating budget meal na preno na brake shoe. So ayun guys, naikabit ko na. Bale pinapatuyo ko lang yung yung swing arm ko kasi kukulayin ko nga, yung pipinturahan ko ng chrome. Pinapatuyo ko lang sa araw. Ayan, pinapatuyo ko. Papatuyuin ko maigi para syempre mas kapit yung pintura kapag pininturahan na natin. Okay. So, habang pinapatuyo ko nga yung aking i-sprayan na swing arm, dito muna tayo. Para naman hindi masayang yung oras natin. Sprayan ko lang muna to, yung spline ng bahagya ng WD-40 para hindi siya mamuo yung kalawang ba. Kasi binasa natin siya ng tubig Kailangan natin lagyan ng WD-40
para hindi kapitan ng kalawang. So ayan guys, kabit na natin. Kabit na natin. Kaharang itich. Yan na. Yan na. Yun. Smooth. Sprayan natin para hindi mamuo ang mga pala-palawang gawa ng tubig. Lagi nyo tatandaan yun guys ha. Kapag kayo magdi-DIY at tubig ang pinanlinis nyo, huwag nyo kakalimutan i-lubricant yan. Either grasa or WD-40 para kapag magbubukas ulit kayo hindi yun titigas.